Hi, Looms! Ngayong araw nga ay may DIY project tayo ng flower bouquet. Para nga pala ito sa kasal ng aking sister-in-law. Dito nga ay sinendan niya nga ako ng video link ng mga inspo niya na gusto niyang mangyari sa kanyang flower bouquet. At dahil nga dumating na rin yung mga materials na kailangan ko sa paggawa nito, ay sisimulan ko na nga rin gawin ito. Sa video nga na to ay nabuo ko na yung flower. Hindi ko nga agad siya na-videohan dahil nakalimutan ko. Dito nga ay ginamit ko lang itong natira ko flower po nung nakaraang gumawa ako ng chocolate bouquet. Hinulma ko nga lang siya ng pabilog at binasa ko na rin tapos binalutan ko na rin siya ng cling wrap tsaka ko tinusok yung mga flower. At para nga hindi magtanggalan yung flower ay tinadtad ko na rin siya nitong glue stick. At dahil nga nabuo ko na itong flower ay isusunod ko naman itong orchid. Cascading flower bouquet nga ang request ng aking sister-in-law. Kaya nga ganito ang pinaka magiging itsura niya. At dahil nga sobrang haba ng pinaka-stem nito ay pinutol ko lang siya sa saktong haba na gusto ko. At itutusok nga lang natin siya dito. At maglalagay ulit tayo ng glue para mas matibay siya. Same process nga lang dito sa kabila. And ito na yung kinalabasan niya. At dumako na tayo sa paglalagay nitong dahon at mga filler niya para mas umangat yung ganda ng bulaklak. At itong mga dahon nga ay galing lang rin sa mga bulaklak. At ito naman ang filler na gagamitin natin. Nare-ready ko nga lang lahat sila dito para madali na lang magdikit-dikit mamaya. At yung filler ay lalagyan ko pa nitong stick para itutusok ko na lang. Kumuha nga lang ako ng mga kapirasong stick na sakto lang sa pagtutusukan ko. At para nga mas matibay ay maglalagay pa rin tayo ng glue stick dito. Hindi nga tayo magtitipid sa glue stick dahil ayaw natin magkalas-kalas ito bago pa dumating ang kasal. At dahil nga sobrang init ng panahon na to, ay may pa-mango shake si Love. Thank you po. At syempre, hindi rin papahuli itong makukulit kong anak. Ayan nga yung nanonood pa na para bang naiintindi nila yung ginagawa ko. At dito nga ay nailagay na natin yung pinaka-pillar niya. Hindi ko nga maipapakita sa inyo kung paano ko pinaglalagay itong mga pillar. Dahil nakalimutan ko na namang i-play. Basta ganyan nga yung pinaka-itsura niya. At dahil nga tapos na rin nating ilagay itong mga pillar, ay susunod na rin natin itong mga dahon. At ganito ko nga lang siya pinaglalagay. Una nga ay naglalagay ako ng glue, tsaka ko naman pinagtutusok itong mga dahon. Tuloy-tuloy nga lang at paulit-ulit lang hanggang mapalibutan natin siya ng dahon. At yung ibang natirang dahon nga ay siningit-singit ko na nga rin dito. At itong bag nga na gawa sa abaka ay ito ang pinakagagawin kong cover sa pinakailalim niya para mapagtakpan yung mga chismis, charis. At hindi ko na nga rin siya naipakita kung paano ko dinikit yung abaka dahil na full storage na tayo. Basta nga ganyan lang yung pinakaitsura niya. Dito nga, sinisimulan ko ng balutan ng ribbon ang pinaka-handle niya. Karton nga lang ang ginamit ko sa pinaka-handle niya at hinulma ko lang siya ng pabilog. Tsaka ko naman siya dinikit sa pinaka-base natin. And voila! Ito na yung final look! Grabe, hindi ko talaga akalain na kaya ko palang gawin ito. At ginaya ko lang talaga ito sa mga sinend niyang video. Oh, 'di ba laking tulong nung abaka dahil na-cover niya yung mga chismis na tad ng glue sa loob. At nagdagdag ganda nga rin siya dito sa ginawa nating flower bouquet. At sana nga ay magustuhan ito ng aking sister-in-law na si Joy. And ito na nga ang moment of truth. And grabe, bumagay talaga sa kanya yung bulaklak. Sobrang ganda niya nga at talagang kinikilig rin ako.